po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan po, nandito po kami. Nais pong magpaliwanag po ng Pakilala kayo. tungkol sa sino po tayong mga Pilipino at yung pag-aaralan po natin ngayon sa ating Panginoong Kristo, di ba? Alam po ngayon ang Semana Santa para po sa inyo, pero din po kami tuturo talaga kung ano yung sinasabi niya talaga na mga salita. Nasabi niya, gagawin daw natin ito bilang pag-aaralan sa niya. Papansin natin, maraming ginagawa yung mga religion, kung ano-anong klaseng ginagawa nila bilang pag-aalala sa kanya. Pero makikita po natin sa 20 to 19, ano sabi ako? Pakilala. 20 to 19. Pero kami po muna yung True Nation Israelite Congregation po. Ito po kami yung mga Israelita po dahil paniniwala po namin. Tayo po mga Pilipino, yung mga Lordship of Israel po talaga. Kaya kung papansinin po natin, naging Pilipino lang po tayo dahil po dumating po yung Spain dahil sa King Philip II. Kaya po tinatak po sa atin na tatawagin tayong ganito. Nakasulat po na sa Bible po na Deuteronomy 28% verse 15 na bababay word po tayo ng ibang bansa. Tatawagin po sila tayo sa kung ano magpang nais silang itawag sa atin. Tatawagin tayong Indio, Marnica, Negros, Negrito, Negrita, Ita. Kung ano na po ang itatawag nila sa atin kasi tinawag po tayo Pilipino. Pero tayo po talaga yung mga tunay na Israelita po na nangalat po sa scattered. At para sa atin po si Cristo, para sa siya na parito dito. Anong ba siya? 285 saka 280. Ayun, si Deuteronomy 28. Hindi, kasama naman ano. Video mo nga. Hindi, corrective lang dito. Sabi po, Deuteronomy 28:37. Ina? Deuteronomy 28:37 po, sabi po na ang mga Israelita daw po dahil sa hindi nila sinunod ang mga utos ng Diyos, mababay word po sila ng ibang bansa. Kaya po nangyari sa atin, tinawag po tayong Pilipino. Hindi na natin alam kung sino talaga tayo, di ba? Hindi na po natin alam kung sino talaga tayo. Isang tayo nagkanin talaga na lahit. Nakasan mo din. Deuteronomy 28:37. Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ni Yahweh ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong pinahinatnan. Kaya sabi po doon ng Diyos po, nung sasamaan po na strategy mga Israelita po, tatawagin daw po sila at magtatawanan. Kaya mapansin natin, karamihan sa mga Pilipino, pinagtatawanan tayo. Kaya meron mga ibang bansa, kung nakita yung Pilipino, pinagtatawan para mababay. At sa bansa man na yung mga Pilipino, palagi pong malipin. Kahit mag-upload man tayo, alipin pa rin tayo dito sa Pilipinas na sinasabi natin sa unit ng bansa. Alipin pa rin po tayo ng ating mga amo, ng mga Chinese, Bombay, mapautakin na tayo, Americans. Sila po yung mga masinangan natin, mga Koreans, mas ginagaya po natin. Dahil palagi po tayo nasa ibaba, question pa sa mga Israelita. Tapos sinasabi na may utang daw ang bawat isang Pilipino na Amerika. Pwede sabi na nagpapautang sa Deuteronomy 28. Yan po yung sinasabi. Yun, para dito po kami para ituro po yung katotohanan po na tayo mga Israelita po, nais po ng Diyos na magbalik po tayo sa Kanya at sundin po ang Kanyang mga utos. Ito po yung history ng ating pagkakakilanlan. Makikita po natin ang ating mga kababayan. Bago po tayo isinilang, ito po yung ating history na nakasulat po sa Biblia kung mababasa po natin ito. Tayo po ay nagkalat, scattered po sa iba't ibang mga bansa, north, east, west, south. Dito po tayo dinala. Una natin mga magulang. So napakalaga po na malaman po natin yung ating mga history upang makita natin yung kahulugan ng Biblia kung sino po ang tinutukoy po na mga Israelita. At tayo po yun, mga Pilipino na binabanggit po dito. So, ayan po, ito po may mga historical po
na tayo po ay mga Israelita. Doon po tayo nanggaling. Dahil nga po, nag-scatter tayo, may dahilan po yan, tayo po ay sumuway doon sa utos ng Diyos. Sinumpa. Sinumpa po tayo, tayo po ay nagkalat. Kung tatanungin po ninyo ang inyong mga lola at lola, kung ano po ang history po, paano po napunta ang mga Pilipino po, ang mga Israelita po dito sa Pilipinas, ay sakay po ng bangka. Yan po, mababasa po natin siya sa Deuteronomy 28:68. Pakibasa po ulit. Ito po yun. Deuteronomy. Ay, Sige, sir. makikita po natin na papansin po natin, meron pong mga kababayan natin ng mga negro, mga ita. Meron po sila mga kamukha sa ibang bansa ng mga ita rin ng mga negro ng mga tinatawag din Black Americans. Kasi papatunay po na dati po kasi nung napunta po dito yung mga Mexico, mga Spain, kumuha po sila ng mga kababayan natin. Ginawa po yung mga alipin sa iba't ibang panig ng bansa. Yun po, yung Manila Awal po Straight Grade po na nakatala po sa history ng Pilipinas, saan ginawa po yung ating mga kababayan at ginawang alipin po sa iba't ibang bansa. Kasulat po yung sa Biblia, mabasa natin sa Deuteronomy 20:68. Kaya po yung mga sumpa ng Israel, ng Diyos sa mga Israelita, hanggang sa atin po, nasa atin po talaga. Kaya kahit saan bansa man tayo, nung pagsusumikap po natin, palagi po tayo nagiging ng pinakamababa dahil nasumpa po tayo ng Diyos. Ang paraan lamang po para makabalik sa Diyos, manumbalik po tayo sa kanyang mga utos at maniwala sa kanyang anak na Kristo po upang makapagbalik po tayo sa kanya. Hindi po, pero Deuteronomy 28:68. Ibabalik kayo ni Yahweh sa Ehipto, sakay ng mga barko, kahit may pangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang inyong sarili upang maging alipin ng inyong mga kaaway, ngunit walang bibili sa inyo. kami din nagbibili pero wala talaga bumili sa ala kasi pinuha lang po yung mga kababayan natin dito nung panahon po na sinakop po tayo. Dinala po, mapapansin natin, may mga kamukha yung mga negrito po sa ibang bansa, mga Black American na sa Window Belt. Kamag-anak po talaga yan. Yan po yung mga original natin na lahi. Babalikan po natin ang ating mga tunay na lahi. Yan po ang ating mga original na lahi. Mga ganyan po talaga ang mga unang Pilipino kagaya natin. Dahil sa maraming bansa ang sumakop sa atin, Katulad po ibang lahi, katulad ng Japanese, Spain, America. kaya nalayan po tayo ng iba't ibang lahi. Kaya napansin natin, iba-iba yung mga istorya natin ng ibang kulay. Dahil po gusto nilang mabura talaga yung kasaysayan natin. Mababasa po ito sa 83. Sa 83. Kasi nung naparito sila, sa 83:2. Nakikita natin ito na nais nilang malimutan. Yan, nalimutan talaga natin kung sino talaga tayo. Pero nandito po kami ng relationship education upang ibalik po natin yung tunay natin yung relasyon sa Diyos. Manubalik sa kanyang mga utos, magaling po tayo sa kanyang manampalataya po sa kanyang anak, si Yesu Cristo. Dahil si Yesu Cristo po para po sa Israel lang din po. Mga awit, chapter 83, verse 2. Ayon, ang kaaway nagsisipag-alsa at ang namumuhi kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng inyong iningatan. Ganito ang sabi, ating patawin ang kanilang bansay, ating lilipulin, upang ang Israel malimutan na rin. So, sabi po ng mga iba't ibang bansa doon, na yun, lulusupin nila tayo yun po, kaya po marami pong iba't ibang bansa lumusop sa atin upang malimutan talaga natin. Pagtagumpay naman sila dahil nalimutan talaga. Kung anong pinansag nila sa atin na tawagin tayo Pilipino dahil sakop nila tayo, yun ang kinagis na natin, yun ang niyakap natin tuloy. Pati ang kanilang mga paniniwala ng Spain ng Philip II po nila, yun ang pina-embrace po sa atin, nakalimutan na talaga natin kung sino tayo. Andiyan po, mabasa po dyan yung Spain sa mga lahi ginisaw. Unang-una po siya dyan sila, ito po sa libro sa mga lahi na sumakop na Verse 5, nagkakaisang lahat, sila ay nagplano, kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ang Ismailita, Moab at Agarenos,
lahat nagkaisa, ang Gibal at Amon, gayon din ang Pasya, Amalek at Tiro at ang Pilisa. Ang ilang na sila, Yun, makita natin doon na meron daw isaw, yun po yung mga lahi po yun sila ng mga Spain po. Ito po, Mga white po yan, yan po yung mga white yan po. Ito po yung lahi ni isaw po. Makita po natin isaw, the white man. Masulat po din po yan sa Bible po, sino po sila ngayon sa lahi dito ngayon sa mundo. Sila po yung mga white man po, yung Spain po na lumakot sa atin. At saka yung mga Ishmaelites po, yung mga Arabs din po, mga Muslim po. Kasama rin po sila sa mga dati na sinakot din tayo para mapalagan ng Muslim naman nila ng paniniwala. Sa mga nagtubo din natin ng mga Israelita na makikita po, ganoon din po ang ginawa ng mga Muslim po. At ganoon din yung Hapon, sabi doon, mga Indon, mga Wap, Chinese. Po, lahat po ng bansa na yun. Kasi sinabi lang para malimutan natin ang Israel. Nangyari po talaga sa atin. Kaya makikita natin na may hour sa history ng Pilipinas talaga sa atin, sa mga ninuno natin, kahit sa atin hanggang ngayon. Nangyari talaga yung mga sumpa. Yun, so para mawala po ang sumpa, kailangan na po magbalik sa Deuteronomy chapter 20 and verse 1 and 2. Deuteronomy chapter 20 verse 1 and 2. Deuteronomy 28, verse 1 and 2. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasaliw ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. So sabi po doon na ako susunod tayo sa kayo, magiging number 1 ba po ulit tayo sa bansa. Kasi po, pag sumunod tayo sa utos ng Diyos, pagbalik po ni Kristo, isasama niya po ulit yung mga Israelita po na nagbalik loob po talaga sa utos. Magiging number 1 sa bansa po dahil po tataupin niya po ulit yung mundo. Yung ano mga bansa ngayon na nakikita natin naghahari na Amerika, China, Russia, United Nations, tatalunin niya po yun sa kanyang muli pong pagbabalik para po siya yung mag-hari sa mundo. Kasi siya po yung hari ng mundo talaga na makikita natin. Nakasalam natin na nakasulat sa Biblia. Yun pa lang po mangyayari yung word of peace. Sabi natin dito natin kasi siya lang po yung mag-aari din sa pagbalik. Kaya ang mga Israelita na nagbalik sa utos, na nampalatay sa kanya, na hinihintay siya hanggang sa kanyang pagbalik, magiging abable nation po sa akin. Deuteronomy chapter 28 and 31 yung mga 31. 30. Deuteronomy chapter 30, verse 1 and 2. Naipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at mga tumpa. Piliin ninyo kung alin ang gusto ninyo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito at nililirahan na kayo sa mga bansang bumiyag sa inyo, maalala ninyo ang bagay na ito. Kapag kayo at ang mga Kaya sabi po doon na kapag nangyari na po yung mga sumpa, nangyari na sa mga ninuno natin. Nangyari na sa mga ninuno natin, nangyari na sa history natin. Maalala din daw natin pagdating ng panahon. Yung mga inaanak ng mga Israelite, kaya po sa amin ngayon, naalala po natin dapat. Kailangan po natin maalala kung sino talaga tayo. At kung di tayo manunubalik sa utos po, yung sabi na gawin. Sabi sa tapos. Verse 2, kapag kayo at ang anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh, upang buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binanggit sa inyo ngayon, kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganay. Yun, sabi po yung sabi na yung Kristo na titipunin niya ulit yung mga inilang niya, gather the elect. Yun po yung mga Israelite po yung tinutukoy. Kaya sana, manumbalik tayo bilang mga Israelita dahil sabi nga rin po doon na nanumbalik na tayo, babalik na po talaga siya. Babalik niya na rin yung promise na sinasabi niya, yung kingdom niya, nandun po lahat ng kasanahan. Magiging abable nation po ulit ang mga Israel na nasa pinakamababa pong kalagayan yung magaya po ng Pilipinas at kagaya po natin.
Lalo kaya po. Dahil yan lang po ang para makabalik tayo at saka yung pananampalataya ng Kristo. Meron din po. Sige na yun. Dahil sabi sa Revelation 14 po na ang mga saints po, ang mga hinirang po, mga believers, kailangan meron daw silang keep of the commandments at saka faith of the Jesus. Hindi lang po yung nananampalataya lang tayo kay Jesus, pero wala po tayong mga pagsunod sa utos. Dalawa po yung nakasulat doon, keep the commandments and faith of the mga believers po. Kaya hindi rin po pwedeng pulsunod lang din tayo sa utos, hindi na naman tayo maniniwala kay Kristo. Nahanap pa rin yung sabi ng Pab, makapanumbalik po tayo dahil mapatawad ng ating mga kasalanan. Ito talaga yung isa-isa ng ginawa po ng ating na Kristo sa kanya pong supper na paghihirap. Kaya kailangan natin maniwala sa kanya dahil siya na yung nagbayad ng kasalanan na sana maghahandog pa tayo ng mga ganito para mapatawad at kung makabalik sa Diyos. Siya na po yung naging love talaga na love of God. Naging handog po para sa katawan ng mga kasalanan natin. Dahil mga Israelita po talaga dito. Yan po. Ito po yung isa sa mga dinala itinuro sa atin ng ating mga sumakop sa ating Pilipinas, pati sa ating mga ninuno, mga katutubo. So sinakop din nila yung ating tinuro din sa atin yung pananampalataya na hindi naman po nakaayon sa Biblia. Doon sa kautusan na sinasabi ko na huwag po tayong sasamba. Diba po, sabi po doon sa 10 utos na huwag po tayong sasamba sa anumang inukit ng tao. At ito po yung dinala po ng mga colonizer, yung mga mananakop po sa atin. So, di ba po naalala natin yung history, sinakop po tayo ng Spain, Magellan, Japanese. Sinako po tayo. Dinala po nila dito sa lugar na itong Pilipinas yung religion. Dinala po nila yung White Jesus. White Jesus. Pero kung ano po ba ang sinasabi na salita ng Diyos patungkol po doon sa tagapagligtas po natin. Makikita po natin ito sa Pahayag chapter 1. Ano po yung kanyang itsura? Sa Pahayag chapter 1 verse 14. Sabi po dito, makikita po natin yung kanyang larawan ng bahay po niya. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng malalimong may puti ng tupa, gaya ng niebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng ningas ng apoy. 15. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli, na gaya ng dinalisay na isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng nagaslas ng maraming tubig. So kung makikita po natin yung tanso, ito po yung itsura ng tanso. Yung bronze. Yung itsura ng Messiah according in the Bible. According to the Bible, ito po yung itsura niya. Maitim ang Messiah. Ito po yung dinala ng mga colonizer. Ang ating mga mananako po. Patulad sila Magellan. Binura po nila yung identity ng salita ng ating tagapagligtas. So makikita po natin, kung mababasa po natin sa Pahayag chapter 1:14, ito po ang kanyang itsura. Ito po ang itsura ng ating tagapagligtas na si Jesus. So burn brass po, makikita nyo burn brass, itong aking nakalagay na bracelet. Yan po yung itsura, yung kulay ng tagapagligtas. So, sabi nga po, di ba po sa utos, wag po tayong sasamba sa anumang mga inukit ng tao. Kaya po, yung ating mga unang mga magulang, yung ating mga naparito, yung mga na inaliti na ating mga magulang, dala-dala po nila yung ganong kinakaugalian. Sumasama po sila sa gawa ng mga rekulto. Kaya po sila sinumpa ng ating Ama. So
So napakahalaga po na maunawaan po natin ang sinasabi po ng Biblia upang maibalik po tayo doon sa napakagandang kalooban ng ating Ama. Na ibabalik po tayo doon sa lupaing pangako. Ayun po. Yung sa Revelation 1:14 po, dinisplay po doon yung itsura po ng ni Cristo. Dinisplay po doon yung itsura. Kasi sabi ko doon yan, tinignan niya lang kung sino yung nagsasalita sa kanya. Tumingin ako at nakita ko yung itsura ng nagsasalita. Kaya po yung itsura niya nung nagsasalita po na kulot po yung buhok na white na buhok niya na parang sa tupa po. Papasin po natin yung buhok ng tupa. Curly po siya, kagaya din po ng ating mga linuno na Israelita po, yung mga Israelita po, tawagin natin. Ganun po yung buhok ng Misaya kasi, ngayon po kasi yung buhok niya. At sa kulay din po, sinabi po doon na kakulay ng tatlo na sinunog. Yung kulay po ng brown po siya. Ganun po ang kulay ng Misaya. Pero ang dinala po ng mga Spain po, sa kulay po nila na yun ang tagapagligtas na para tumatak po sa ating isip. Para magulang talaga yung isip natin na malimutan talaga natin, maisip talaga natin na ang mga kapangyarihan talaga tagapagligtas ay yung mga white para yun ang mapasok sa atin. Parang mas sumanga tayo sa kanila. Kaya tayo, nanatili lang tayo sa ganitong ano natin, pag-iisip na hanggang ngayon, na paniniwala natin na kalimutan siya sa ordinary Pilipino na experience yan kung nakita natin ganun na itsura. Pero siya sabi ko ng Biblia, tunay na itsura niya po ay kamukha po ng ating mga linuno na Israelita po. Ay nakita po na rin siya. Kasi sabi doon ng buhok niya ay parang sa tupa na pagkakot. At ang buhok po ng mga ita po ng mga linuno po natin, pero po kakulot ang kanyang buhok parang sa tupa. At ang kulay ay dahil sa nato, kakulay po natin ng mga kayumang po. Yung po ang tunay na description ng ating mahal na Kristo. Ginagawa ko ng mga European para mas ano tayo sa kanila. Makontrol nila tayo. Ito. Sahin mo ano, Mateo 19, verse 16. Pwede pa. Okay lang pa doon. Mateo 19, verse 16. 15. And behold, one came and said unto him, Good Master. Tagalog ako. Mateo 1:16. At naging anak ni Jacob si Jose. 19. 16. Mateo 19:16-17. At narito lumalapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayun po, si ano naman to, si Jesus Christ, sinabi niya sa Mateo 19, sabi niya dito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ang kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtam ko ang buhay na walang hanggan? Ano yung sabi nung Jesus Christ? At sinabi ni Jesus Christ sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Tatapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Ayan, di ba? Ang sagot ni Jesus Christ sa tanong ng lalaki kung ano yung pinakamagandang utos na dapat sundin ng ating kung ano yung dapat gawin para makamtan ng buhay na walang hanggan. Ang sagot ni Jesus, sundin mo ang kanyang mga utos. Kaya napakahalaga ng pagsunod natin sa utos ng ating ang ating Diyos. Kasi yun yung mismong sinabi sa atin ni Jesus Christ. Sumunod sa kanyang utos. Yun yung napakahalagang dapat gawin natin para makamtan natin yung
buhay na walang hanggan. Gagawin po natin doon na Isa po sa mga utos na dapat po natin sundin, iba po meron po sila sabi sa binigay kay Moises na pag-apat,